Kaibigan, nirereklamo ang isang taekwondo coach batas ng ospital ng isang babaeng varsity player dahil sa tindi ng bugbog na inabot sa isang sparring. Ang babaeng baguhan daw sa team itinapat sa isang black belter. At ayon sa ina ng biktima, sinadya umuna ng coach na mabugbog ang kanyang anak. Ating saksihan. Ito aktual na video ng sparring sa training ng taekwondo team sa Jesus Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bukawi, Bulacan. Ang 17 taong gulang na varsity player na si Cindy, hindi niya tunay na pangalan. Ipinag-spar daw ng kanyang coach sa lalaking teammate na black belter. Ilang beses halos tumalsik at bumagsak sa mga sipa si Cindy hanggang sa... Hindi ka na mamamatay dahil sa bugbog. Binugbog po ako na wala akong laban. Kasi pinartner po ako sa lalaki na... Kasi mabigat pa po sa akin, 70 kilo. Black belter pa. Black belter pa po, kakasimula ko lang po sa... Baguhan si Cindy sa team at yellow belt pa lamang. Matapos ang insidente, ilang araw na ospital si Cindy. Maga ang kanyang muka, may bendang ilong at may pasa sa ilalim ng mga mata. Grabe po yung pagbugbog po sa amin. Gusto ko po magsalita ngayon. Kasi sobrang hindi na po ako, hindi ko na po kaya. Ayon sa ina ni Cindy, sinadya umano ng coach na mabugbog ang kanyang anak. Sinadya po dahil may gusto po siya sa anak ko. Meron daw pong biglang inaakap siya, inaakbayan, tapos inaaya siyang kumain sa labas, magkape silang dalawa lang. Sabi ko, hindi na normal yun. Nung February 26 po, birthday po ni nagpadala po ako ng pagkain doon para po kainin ng team. Tapos sumabay po yung boyfriend nung anak ko. Sinabi po sa akin ng kapatid ko na nagalit po si coach nung nakita yung bouquet po na dala ng boyfriend ng anak ko po. Kasunod ang sinapit ni Cindy, itinago muna siya ng kanyang pamilya habang patuloy na nagpapagaling. Mentally, physically, damage po. Lahat ng damage. May gising pa po na minsan, ngayon po bumabagsak po siya. Ngayon, hindi ko po alam, pinapa-MRI po siya. Ayon sa abogado ng biktima, naghain na ng reklamo ang pulisya laban sa nasabing coach. Nakapaloob po yung kaso na yun sa RA 7610. So yun po yung physical injuries at saka psychological abuse po doon sa bata po. Sa isang pahayag, sinabi ng JIL Colleges Foundation Incorporated na pinaimbestigahan na nila ang pangyayari at wala raw silang sasantuhin. Di raw nila kukonsintihin ang anumang pang-aabuso at pananagutin ng may sala. Sinuspindi na rin ang training ng kanilang taekwondo team, pati na ang kanilang mga coach habang gumugulong ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.